Nagkainitan hanggang sa humantong sa isang verbal sparring match sina Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea Commodore J. Tariela at ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta nang magkaharap ang dalawa sa ginawang pagdinig ng Tri-Committee. Diyan sa mababang kapuluan ng Kongreso kaugnay sa naglipa ng fake news sa social media. Kinwestiyon ni Marcoleta ang post ni Tariela sa X, dating Twitter, na nagsabing traidor siya dahil sa sinabi niyang wala sa world map ang West Philippine Sea. Itinanggi naman ni Tariela ang paratang, ngunit kinwestiyon naman ng mambabatas ang ibang post ni Tariela na nagsasabing binanggit umano niyang kathang-isip lamang ang West Philippine Sea. Kunin natin ang buong pangyayari niyang sa live report ni Vic Suminta. Vic? Alex, ikalawang pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara nagkaharap na matapos ang ilang araw na mainitang patotsadahan sa pamagitan ng interview sa media sina Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sa Kamara. With all our might. Harap-harap ang tinanong ni Congressman Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sa isyu ng West Philippine Sea sa ikalawang pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa isyu ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Partikular na tinanong ni Marcoleta ang post ni Tariela sa X na dating Twitter na traidor ang mambabatas dahil sa statement nito noong unang pagdinig ng Tri-Committee na ang West Philippine Sea ay wala sa world map dahil hindi pa rehistrado sa International Hydrographic Organization. Sinasabi nating West Philippine Sea, ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Atin po yun, for the record, kinakailang pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari, we will fight anybody to the last drop of our blood. Atin yun, yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dito. Itinanggi naman ni Tariela na ginamit niya ang salitang traitor sa kanyang post sa social media. Binasa ni Tariela ang mismong laman ng kanyang post sa X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Kinestyon din ni Marcoleta ang pahayag ni Tariela na sinabi ng mambabatas na kathang-isip lamang ang West Philippine Sea. I cannot Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing kathang-isip. Sinabi ko ba na kathang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang kathang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The kathang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos kaya nga, when he delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization.
Matapos magpalitan ng rason sina Marcoleta at Tariela, sinabi ni Congressman Romeo Acob, ang co-chairman ng Tri-Committee, na itong dahilan kung bakit nagsasagawa ng investigasyon ng Kamara para mapigilan ang pagpapakalat ng fake news at misinformation. I think we have seen one of the ill effects of misinformation. I think everybody will agree to that. That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Would you agree? Yes. So next time, kasi hindi ako nagbabasa kasi ng mga ganyan eh, para hindi ako apektado. Alex, sa ngayon ay desidido ang Kamara na magkaroon talaga ng regulasyon sa paggamit ng social media. Isa sa isusulong ng Tri-Committee ay dagdagan ang regulatory power ng MTRCB para sa mga video materials na ina-upload sa social media at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP para naman doon sa radio broadcast through social media para magkaroon ng regulasyon at maiwasan na o mabawasan ang pagpapakalat ng misinformation at mga fake news sa ating bansa. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, dun sa verbal tussle ng dalawang opisyal, no, ano ang ending? Gusto malaman ng taong bayan. Nagkabati ba sila? Cordial na natapos, pero ang sabi ni Congressman Acob nga, kumbaga pare-pareho sila na biktima pa rin ng pagpapakalat ng fake news. Dahil yung inirereklamo ni Congressman Marcoleta, sabi naman ni Commodore Tariela, hindi ko sinabi yung traidor. Sabi naman ni Congressman Marcoleta, ay yung issue ng katang-isip lamang, hindi ko rin sinabi yan. Oo. Ang nagpakalat, social media, pinick up ng mga vloggers, pinakalat sa social media, kanya-kanyang reaksyon na yon, Alex. Pero kung di ako nagkakamali, Vic, mukhang nasaktan rin yata si Commodore dahil meron yatang binanggit ang mambabatas na nasaktan siya. Yung mga words na hindi dapat nabanggit. Pero hindi naman kinonform niya noon na itinanggi naman niya. Tama, Alex, kasi tama, kasi nung kine-question ni Congressman Marcoleta si Commodore Tariela na hindi mo pala sinabi yung traidor. Dapat sana nirectify niya through social media. Pero ang sabi ni Commodore Tariela, nalaman ko lang nung ako'y tawagin mo sa isang interview na, paano ba natin sasabihin, Alex? GAGO at saka Mangmang. Ayun. Kaya hindi na niya binalikan pa si Congressman. Hindi na. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.